Ipinababalik ng Department of Finance ang halos 90 billion pesos na pondo ng PhilHealth na hindi nagagastos. May pangamba ang ilan. Dapat sana daw ay nagagamit ito para sa mas marami at dagdag na benepisyo ng mga PhilHealth members. Pag-uusapan po natin yan kasama si Dr. Israel Francis, Doc Ish Pargas, ang spokesman at Senior Vice President for Health Finance Policy Sector ng PhilHealth. Magandang araw, Doc. Magandang araw, Ma'am Malu, and magandang araw po sa lahat ng tagapakinig and also tagapanood ng ating pong programa. Alright, Doc Ish. Mukhang kayo 25 years with PhilHealth, 30 years na ang PhilHealth. Ano ba tong issue na to? Bakit kailangan daw ibalik ninyo yung 90 billion pesos na nakapark yata sa pondo ng PhilHealth at hindi nagagamit? Kwento nyo nga ho, ano yung legal na batayan? Yes, Ma'am Malu. Well, basically, ang pinanggalingan po nito is from a Department of Finance circular na kung saan po ay nire-request nga po na kuhanin yung may mga pondo sa mga GOCCs para po pondo naman siya doon sa mga unprogrammed, doon sa mga programa ng gobyerno na wala pa pong pondo. Ang pinanggalingan po naman ng or basehan ng circular na ito ng DOF is yung pong ating GAA or the Appropriations Act of 2024 kung saan may provision po doon na sinasabi na that the DOF can actually get all those money again to fund the unprogrammed activities of the government. So kami naman po bilang isang institution also by the government ay sumunod lamang dito po sa batas na ito at sa circular, but of course prior to doing so we also sought the opinion of those offices which are actually overseeing PhilHealth, like the GCG, like the OGCC, and of course the COA. And ang kanila naman pong mga opinion is maaari naman namin pong ibigay following again the law na GAA and of course the DOF circular. Okay. So mukhang wala naman yata nagko-question na dapat ibalik at tama ang sabi ng Department of Finance, yung inyong mga pondong hindi nagagamit, lahat ng government-owned and controlled corporations, mga 200 billion pesos po yata yung total po, ibalik para pondohan mga proyekto daw, lalo na mga infra na wala pang pondo. Ang problema, nasisilip tuloy ng mga tao na ba't ba lumaki ng husto yung nakapark na pondo ng PhilHealth? Hindi ho ba ito problema na parang kulang o kapos ang serbisyo ninyo? Well, unang-una din naman po, Ma'am Malu, naaayon din sa batas na ang PhilHealth ay kinakailangan na magkaroon ng tinatawag na reserve fund. At ang atin pong reserve fund is meron pong inilagay sa batas na dapat po ang reserve fund natin is may ceiling na dapat ay hanggang doon sa maximum of 2 years expenditure as projected yung pong ating mako-compute. So talaga naman pong kahit ang batas ay nagsasabi na dapat ang PhilHealth ay merong mga tinatawag na reserve fund. Now, nabanggit din po I think at ito naman ay nalathala din doon sa pinanggalingan ng computation na ito na yun pong pondo na yon is not just for a year but parang accumulation nun pong mga hindi natin lahat nagagastos or nayu-utilize sa pagbabayad ng benepisyo para sa ating miyembro through the years. So, ang sinasabi nila is nag-accumulate po ito. Pero meron din nga pong nagtatanong na bakit nagkakaroon ng ganitong accumulation samantalang may mga pangangailangan na benepisyo or dapat ay mas pinapalawak ang benepisyo para sa ating mga miyembro. Now, sa batas po natin, ang sinasabi rin, kung meron tayong excess fund after the reserve fund, dalawa po yung pwedeng gawin. Una is palawakin ang benepisyo o kaya ay ibaba ang kontribusyon ng ating mga miyembro. Kung kaya't
kami po ay nagsimula na ring magpalawak ng ating mga benepisyo since 2023 and hanggang ngayon po patuloy tayo ng 2024 according to our benefit plan and yung pong meron na tayong benefit plan for 2025. So Okay. yan po ay patuloy rin naman nating ginagawa at patuloy pa rin nating gagawin because yan po ay approved and Alright. yan po ay nai-report na rin natin sa Mm. Malacanang at tayo po ay minomonitor din ng Malacanang na dapat ay maipalabas itong mga pagpapaganda ng benepisyo na ito. Doc Ish, kung sakali po ba, parang kwento lang natin, Yes. eksakto, magkano dapat yung reserve fund ng PhilHealth at any given time? At any given time po dapat ang sinasabi po sa batas nung RA 11223 or yung pong ating Universal Healthcare Act is it should be equivalent to 2 years of expenditures Okay. as projected po. Pero yun po ay sinasabi yung ceiling. So Okay. kailangan po nating makompute from the previous expenditure and then we have to set at least 2 years as a ceiling for the Magkano po ba yung, reserve fund. magkano po yung reference expenditure? 2023 ba to? O 2022 expenditure? Bali po kung halimbawa reserve fund ng 2024, so dapat po ay yung 2 years ng 2023. Correct. Mhm. Apo. MOOE ho ba yun? O expenditures na payout sa mga claims? Siya po ay dapat ay sa benefit payout po ng ating PhilHealth claims. Okay. Doc Ish, ikwento nyo nga sa amin kasi may universal healthcare law at naikwento Yes. nyo sa mga panayam sa inyo na lahat ng Pilipino, 110 million ba tayo, dapat miyembro ng PhilHealth. Pero ang issue is kailangan mag-enroll o mag-register. Ano ngayon ang real coverage ninyo sa mga registered members, direct at indirect contributors? Tama po kayo. Dun po sa paglabas ng RA 11223 or the Universal Healthcare Act ay minandato na po na bawat Pilipino ay miyembro na ng Correct. PhilHealth. At binanggit din po doon na dapat lahat ay may immediate eligibility to the benefits. Okay. So kung tutuusin po, ang coverage namin is 100% already coming from the law. However, binanggit din po sa batas na dapat ay nakarehistro sa ating database ang ating mga miyembro. So, merong responsibilidad din po ang ating mga miyembro na magpa-register sa ating pong database. Sa ngayon, ang ating pong registration ay I think nasa around 98%. And hindi ko lang, Miss Malu, wala lang akong data kung i-divide natin siya to direct or indirect. All right. So, ibig sabihin, yung 98%, hindi yung 98% of all Filipinos. 98% Yes. of how many in absolute numbers? That is coming from our 110 million population. Okay. So, 98% of 110, ibig sabihin, halos 100 million ang enrolled at registered members ng PhilHealth? Yes po. Kasi, ang issue dito sinasabi nila is, okay lang naman, dumadami yung mga benefits packages ninyong inilunsad, pati i-konsulta. Pero ang problema is, affordable ba? Well, tsaka reachable, accessible ba? Yung pagpaparehistro sa PhilHealth. Kasi kailangan may card ka, ano po? Pag pumasok ka sa ospital at na-confine ka, di ba po? Well, Malu, dun po sa ating Universal Healthcare Act ay sinabi na rin po na hindi kinakailangan na magpresenta ng PhilHealth ID because gaya po ng alam naman po rin natin na PhilHealth is slowly turning into a system generated. Kung tayo po ay naka-register na at nasa database na, ay pagpasok po natin ng ospital ay na-check na po sa computer kung tayo po ay naka-register na o hindi na. So, kaya mas madali na rin po yung pagkuha ng benepisyo. Kung kaya't halimbawa, pagdating natin sa isang ospital at na-check po doon na tayo ay wala pa sa registry or sa database, tayo po ay ipaparegister ng facility para po makasama na rin tayo. So that's one way. Second is of course, pwede po tayong magpa-register online. Meron na po tayo niyan through our PhilHealth portal sa ating website
And of course, pwedeng-pwede po tayong pumunta sa ating mga opisina na kung saan meron tayong regional offices, at meron tayong mga provincial or local health insurance offices nationwide. Alright, tama po yun. Kasi napakahalaga ng role ng PhilHealth bilang health insurance. Ano po? Parang yun ang ibig sabihin parang kung magkasakit ka, ma-hospital ka, kailangan mo ng operasyon, nandyan ang PhilHealth para tumulong. Pero sa totoo lang po, kasi meron kayong limit, ano po, cap, kung ano pa yung health incidents na Yes. ng mga tao. Pero pag ikaw ay na-confine, minsan sa totoo lang, may mga gamot na aprobado ng PhilHealth i-cover o reimburse. Maraming gamot, hindi. Wala sa formulary. Ang hospital expenses mo, hindi lang naman kasi yung room at saka yung kung ano yung coverage ng disease in particular, pero pwede rin naman kasi na yung doctor's fees, napakalaki. Yes. Yun po yung mga problema. Ano po? Pangatlo, minsan talagang yung ibang lab test. Hindi naman aprobado ng PhilHealth, depende kung ilang beses nang kailangan isagawa, lalo na po dun sa mga talagang matindi yung sakit or palliative care ang dinaranas. Ano ho yung problema? Kasi sa totoo lang, kung may coverage man kayo, okay po yung mga amounts na binabanggit. Pero kung halimbawang 1 milyon minsan, ang abot na ng expenses mo, wala pa yung bayad kay doktor, hanggang 30-40% suma total ang kaya lang ng PhilHealth suportahan. Di ba ba? Oh, yes, tama ka dyan, Ma'am Malu, ang nararamdaman natin, of course, yung demand ng ating mga miyembro na sana ay mas palawakin at malakihin ang coverage ng PhilHealth. Kasi yan naman ang mandato natin to provide financial risk protection in times of ill health. Yun pong pagdating sa mga gamot, tayo po kasi ay limitado nung nasa batas na ang mababayadan lamang natin ng mga gamot is yung nandoon sa listahan ng Philippine National Formulary or PNF drugs. Naroon din po sa batas, especially sa Universal Healthcare Act, na kung merong mga bago na gamot or merong innovative drugs or merong mga bagong procedure or bagong equipment, kailangang dumaan muna siya doon sa tinatawag na evaluation ng health technology assessment, and they should provide a positive recommendation kung pwede siyang mabayadan ng PhilHealth as an insurer. Correct. So that would include even the new diagnostics and even new equipment and even innovative techniques and procedures. So tayo po ay limitado ng mga ganyan sa batas. Tama ka rin po na sa ngayon meron po tayong limit because ang pamamaraan ng pagbabayad natin is nakapakete. Naka-case-based po tayo Halimbawa, yung pong pulmonya. Yung pulmonya na severe type of pneumonia, sa ngayon po ay itinaas na natin siya at ang pakete po na pwede nating bayadan sa kanya is around 90,000 pesos. So, kung halimbawa, tama ka rin na halimbawa ang isang bill ng isang pasyente is around 120,000. So, ang masasagot po ng PhilHealth doon is 90,000. All in. Pagdating po Gamot. naman sa professional fee, doon po sa 90,000, meron pong porsyento doon ang professional fee. Kaya lang, ang atin pong PF ng mga doktor, syempre hindi naman po natin kontrolado. So Correct. ano po ang plano ng PhilHealth? All right. Naglabas din po naman tayo sa Universal Healthcare Act na kapag ang bawat Pilipino ay na-admit sa ward or basic accommodation, dapat po ay wala na silang babayadan pa. At Wala? yan po ay pinapatupad na natin. And that is also in a government or public facility and a private. Correct. Kaya lang, may nakalagay din po sa batas na kung government, 90% of the bed should be basic. Pag private naman, 10% lang All right. ang basic or ward accommodation. So ano pa po ang tinitingnan natin just to make sure na ang atin pong benepisyo ay mas mararamdaman ng ating mga pasyente. Well, unang-una, tayo po ay nagbabalak na magpalabas ng tinatawag na co-payment rules or Okay. fixed co-payment rules na tinatawag na kung saan ay maglalagay po tayo ng pulisiya
na kung ikaw sa ward accommodation wala ka nang babayadan, pero kung Mhm. ikaw naman ay ma-admit sa isang regular private room or Mhm. sa isang mas mataas sa regular private room, ay tinitingnan po natin kung tayo makakapagpalabas ng polisiya na fixed ang co-payment lang. So kung Okay. 20% or 30% or 40% lang para hindi po maa-allow na magcha-charge ng napakalaki yung ating mga facility and ng mga professionals. We Okay. are also looking into coming out with benefit complementation with Mhm. private insurances. So Aha. dapat yung benepisyo na ibinibigay ng government like PhilHealth ay hindi na-duplicate doon Mhm. sa kino-cover ng mga private health insurances para Okay. po mas malawak yung benepisyo na makukuha ng ating mga miyembro. And Okay. hopefully po, yan ay makamit natin sa panahon ng pagpapatupad natin ng reforma ng universal healthcare. Alright. Okay. Isa-isahin po natin, ano, parang series of parang unfortunate o series Yes. or grave events ito. Una, pagpasok mo ng ospital, ang emergency po ba ay covered? Hindi. Ah, Pagdating po sa emergency cases, kung halimbawa po tayo ay merong procedure na ginawa, basta Okay. po sa accredited facility, mayroon pong procedure or operasyon na ginawa, yan po ay nababayadan natin. Right. Okay, So, ngayon. yun pong emergency cases na medical, sa ngayon po ay tayo'y wala pang Correct. pakete, maliban na lang, Miss Malu, kung tayo ay inabutan ng ayaw ko mang sabihin ng pagkamatay Mm. sa isang emergency room. Mhm. But nasusulat po sa Universal Healthcare na dapat ay merong emergency package ang PhilHealth. At sa Okay. ngayon po, yan po ay pinag-aaralan na ng ating tinatawag na surge team, and hopefully po before or pagdating ng 2025, may nakalabas na po tayong emergency package rate or emergency package services. Alright. Tila bukang doon mararamdaman ano po ng mga tao yung helping hand ng PhilHealth kasi hindi ka naman talaga ma-hospital unless kung parang talagang chronic ano yung issue. Kakailanganin, yes. Oo, emergency madalas at madalas dito rin may issue ng tinataboy yung mga hindi makapagbayad ng deposito ano po. So mukhang Correct. doon kailangan yung tulong ng PhilHealth. Pangalawa, yung issue po ng mga parang mga acute communicable diseases ngayon like lepto, like Yes. dengue. Yun po ba'y covered? Yes po. Actually po yung ating leptospirosis, sa ngayon po, yun pong ating mismong leptospirosis ay binabayadan natin sa paketeng 14,000. Okay. Yun pong dumadami rin ngayon na cases ng dengue. Yan po ay binabayadan din natin sa halagang 13,000 yung pong mild, yung dengue fever, at yung hemorrhagic fever naman po is 16,000. Pero pinag-aaralan po nating i-increase yung ating dengue severe at inaasahan po natin na before matapos ang taon ay maiilabas na natin yung ating expanded dengue severe package rates. Okay. Miss Malu, yung ating mga sakit Opo. sa kasalukuyan, including operations, meron tayong around 9,000 packages. All right, 9,000 packages. Pero Yes ibig po. sabihin nito, ito yung limit ng pondo na ilalagak ng PhilHealth. Pero all in po siya. Ano po, Doc? All in yan. Gamot, Yes. hospital expenses o room, Supplies, supplies. professional fees, All room right. and board, and diagnostics. All right. So ibig sabihin, parang may tulong ang PhilHealth pero parang tapos pa rin. Ngayon, ang Yes. susunod ano man sa mga tao is pag napasok ka sa ospital, ang mamahal kaya ng mga hospital items, ah cotton balls, yung mga parang lahat ho halos parang Yes. Yes. 100% more Admittedly, expensive. opo. All right. So doon ho ba'y walang may kasi kung meron kayong 13,000 o to 14,000 o 9,000, minsan isa dalawang araw sa ospital ubos na 'yon dahil sa Tama mahal po yun. Tam items. yes, yes, Miss Malu, and that is actually what we are looking into right now kasi nga po ang ating um, mandato is to provide the
financial protection. So kaya nga po dalawa po yung tinitingnan nating pamamaraan para mas matulungan natin yung unang mga miyembro. Una, ine-expand po natin yung ating package rates. Alam Okay. niyo naman po na ngayon pong taong ito, last February 14, during our anniversary, in-increase natin ng 30% yung halos lahat na 9,000 package rates. Correct. Opo. Tapos, we are also looking into another round of increase ng 30% ulit bago matapos ang taon. Okay. All Meron right. pong mga specific cases na ini-increase po natin, katulad po ng breast cancer from 100,000 to 1.4 million. Yung Okay. pneumonia from 28,000 to 90,000. All Yung right. stroke po natin from 28,000 to 80,000. 38,000 to 80,000. Ang pangalawa pong pamamaraan ng para mas tugunan pa rin yung mandato ng PhilHealth, ay yun nga pong paglalabas ng polisiya pagdating sa co-payment, na kung Okay. saan kahit papaano ay mare-regulate po natin yung babayadan lamang ng ating mga miyembro pagdating sa isang pasilidad. Kasi nga, alam niyo naman na napakalaki ng effect ng inflation when it comes to pricing or prices of our All health right. services. And that includes not only services ng facilities but also even for professional fees. So dalawa yung tinitingnan natin on how we can actually make sure na mas malaramdaman ng ating mga pasyente yung tulong na naibibigay ng gobyerno. Okay. Tama kayo dun, Doc. Pero parang ang susunod, sabihin natin, marami kasing mga concerns yung mga tao. Okay, pasok ka sa ospital, tapos Yes. parang minsan, ang problema mo is saan kang ospital pupunta? Kung galing ka sa Okay. mga municipality na napakalayo or hindi PhilHealth accredited dahil Yes. private small hospital. Pangalawa, pagdating mo naman doon, sabi nila, tumaas nga yung pakete ninyo, makahanap ka nga ng ospital, tinataas din ng ospital yung kanilang mga Yes. rates. So parang tipong naghahabulan lang kayo, tataas kayo, Yes. tataas ng ospital. At yun ay kung may makita kang ospital. Yes, tama ka din dyan, Miss Malu, no, na well, basically ang isang issue natin dito is and not only for PhilHealth but really for the whole health Correct. system is the access Correct. para po dun sa mga magbibigay ng health services na ito. So sa ngayon kasi, pagdating po sa PhilHealth, hindi na lang ospital ang ating ina-accredit to provide the services. Nag-a-accredit na rin po tayo ng mga dialysis centers, freestanding, maternity care, animal bite centers, rural health facilities, and even po primary care. Because we are also shifting our focus from curative to primary care. Kung kung narinig nyo na po, yung ating programang konsulta, ay Correct. tayo po ay nag-a-accredit na rin ng mga konsulta providers, which right now is around 2,600 accredited consulta facilities nationwide. Okay. Pero ang isang tinitingnan din po natin, kasi tama rin kayo, na kung minsan ang ating mga miyembro or ating mga pasyente hindi alam kung Saan saan pupunta? pupunta. Kapag nasabihan na, kailangan mong matingnan ng ganito, kailangan mong magpagamot sa ganyan, pero hindi nila alam kung saan pupunta. At yun po yung isa rin sa reforma na nilalayon ng universal healthcare, na kung saan nilalayon ng universal healthcare law na yung ating mga health facilities ay maging isang network Okay. of healthcare facilities from primary care to level 1 hospital to level 2 to a tertiary hospital. So kung Okay. sila po ay nasa isang network at doon po tayo nagpapatingin sa network na yon, ay kasama po sa trabaho ng network na iga-guide yung pasyente kung saan siya pupunta. All So right. halimbawa po, ako ay natingnan sa primary care.
At sinabi ng primary care, kailangan po kayong makita ng isang espesyalista, neurologist. Sasabihin na din po sa inyo ng primary care na dito po sa ating network, ito po yung mga neurologist natin, dito po siya sa clinic na ito, o dito siya sa ospital na ito, nyo sila pwedeng puntahan. So yun po ay kasama rin sa mga magiging trabaho ng ating mga primary care practitioners. And yun po yung isang maganda, I think, doon sa nilalayo ng universal healthcare na ma-arrange sa network upang mag-guide ang ating mga miyembro kung saan sila pupunta para sa kompletong gamutan or para sa mas malawak na impormasyon. Alright. Tama kayo dyan, Doc. Parang magandang ideya po yan, magkaroon ng network. Pero 30 taon na ang PhilHealth. At ang Yes. pangako at pangarap noon, dapat may 75% na abutin after 10, 15 years sa support value. Value. Guys, yung covered din nyo, ano po? Pero Yes. ngayon, parang pumapalo lang kayo yata sa 30 to 40%. Yung ibig sabihin, Yes. natutulungan ng PhilHealth ng mga health cases. Magkakaroon ng network. Wala bang mandato o parang requirement o obligasyon ang PhilHealth na talagang in-network lahat yan? Klinika, health stations na maliliit, mga ospital na malalaki, primary, tertiary. Kasi ang problema ay pagka nagkasakit ka, hindi mo naman aabalahin pa kung saan may PhilHealth accredited. Yes, Ma'am Malu. Actually, mandato na po yan ngayon under the Universal Healthcare Law. But of course, we are partnering this together with the Department of Health kasi sila po yung magsa-certify kung ready na po ang isang lugar para po makontrata na namin as a network. And just to update you po, for this year, we will already start piloting these networks at magsisimula po tayo sa 4 na probinsya bago matapos ang taon. At yan po ikokontrata na natin as a network. And hopefully by 2025, meron na pong na-certify na around 31 provinces ang Department of Health na ready network na po sila. And so by 2025, pwede na po nating mapalawak yung ating contract with the network to provide and para po mabigyan na po ng serbisyo yung ating mga miyembro. Alright. Doc Ish, ngayon punta naman tayo doon sa panig ng mga ospital, yung mga health service providers. Ang sabi ng ilan, kaya minsan ayaw nila makitungo sa PhilHealth kasi late kayo magbayad ng mga Okay. O parang tipong meron naman sa kabilang panig, sabi ng mga pasyente, may mga ospital na parang simple lang yung kaso niya, ubo at sipon. Biglang inaakyat sa mas seryosong sakit para mas malaki yung claim. Itong mga issue na to, naimbestigahan nyo ba? Ilang mga ospital ang sa tingin nyo tama o hindi tama yung sinasabing pumapalpa kayo sa pagbayad ng claims? At yung mga pasyente naman ang nagsasabing may mga ospital na nag-o-overclaim. Yes, Miss Malu, well, admittedly, talagang nagkaroon tayo ng problema pagdating po sa pagbabayad ng ating mga claims. Merong panahon na talagang nagkakaroon kami ng backlog, pero yan naman po ay nasolusyonan na at patuloy na sinusolusyonan ng PhilHealth. Nagkaroon din po kami ng pagkakataon at patuloy na ginagawa ngayon, yun pong pagkakaroon ng reconciliation ng amin pong data with regard to the data of the hospital. Para po talagang maiset kung magkano pa ang kinakailangang bayadan ng PhilHealth at kung magkano pa po yung sinasabi nilang pagkakautang natin. And so far, we are able to reconcile most with the hospitals. Alam niyo po kasi, ang proseso po ng PhilHealth, hindi naman lahat ng claim na ipina-file sa amin ay binabayadan or nababayadan. Meron pong mga claim kasi na ibinabalik natin sa ospital dahil may mga kakulangan na dokumento. And yun pong mga claim na yon ay kailangang ibalik sa amin para po maproseso uli natin at matingnan kung pwede nang bayadan. Meron din naman pong mga claim na outright na di-deny ng PhilHealth dahil hindi po sumunod sa mga polisiya. So ibinabalik din po natin yan sa mga ospital. Pero sila naman ay may pagkakataon
na pwede rin pong mag-appeal or pa-reconsider kung pwedeng bayadan. So Okay. yan po yung mga ating nire-reconcile because may mga pagkakataon po na sinisingil pa rin ng mga ospital even yung mga claims na denied na All or right. even yung mga claims na ibinilik namin Mm, para mm, po makita natin kung ano yung tamang figure na kailangan pang bayadan ng PhilHealth. all But so far, we are able to do those. Nagkakaroon na po na ng magandang linaw at nababayadan na po ng PhilHealth yung mga sinasabing pagkakautang. all Now, right. pagdating naman po sa issue ng fraud, Okay. um, wala lang po akong data Mhm, kung gaano karami yun pong may kaso mhm, or yun pong mga iniimbestigahan namin mhm, pagdating po dun sa issue ng fraud. But yes, tama po kayo. Meron po tayong departamento who does the investigation. Meron mhm, tayong departamento who prosecutes at mhm. meron po tayong departamento for the arbitration. At Okay. tama rin po kayo, meron talaga po tayong mga pending cases in all these departments. And this is not only for facilities but even for patients, Mhm. even for doctors, and some of also pagdating po doon sa mga inireklamo or kino-complain na PhilHealth officers or PhilHealth employees. Okay. Parang maganda yung mga impormasyon na yan. Ano? Una, dun sa mga ospital na parang dapat settled na yung mga claims pero pilit pa rin humihingi ng bayad sa PhilHealth, yung denied. Ano po? Sa bawat 10 hubang claims, sabihin na natin mga 10, 100 ospital, ilan yung claims na inyong na-approve, ilan yung claims na nade-deny, ilan yung claims na contested dahil Uh, kulang ang dokumentasyon. nito pong huli, I think as of 23, for example, for the denied claims, we have around 3.5%. Okay? And for the return to hospital is around 7 to 11% of the claims Okay. that we actually receive. Okay. So, bali apat ang parang denied, about apat for every 100 po yan. Ano po? Ah, Mga 11 ang parang back to hospital for more yes. better documentation. So, na-approve ho 80 referral o 80 payout claims. Ganun ho ba? Yes. Mga Walo around sa, ganun po. okay. Walo sa bawat 10. Kasi kung may mga ospital na parang tipong recidivist, ano, paulit-ulit, na claim o Yes. ino-overclaim, parang baka dapat yung impormasyon na yun ay maipahayag din sa mga tao para hindi na sila dun pupunta. Yes, tama rin po kayo dyan. We are actually thinking na baka pwede pong ilagay sa aming website Mm. yung mga ganyan, but we are also looking into other matters like kung meron pong magiging komplikasyon or magiging how do you call it, effect pagdating po dun sa mga tinatawag na data privacy and all. So tinitingnan lang din lang po namin yon because we also want to know, uh, we also want our members to know Mm. kung sino po yung mga ganitong or may mga ganitong problema na facilities. Alright. Ngayon, Doc, meron na kayong i-consulta. At sabi ninyo, mga 9,000 na pakete, no? Ang covered ng Yes, PhilHealth. Pero, ang sabi ng iba, parang sana meron ding annual physical exam na covered ang PhilHealth para bago pa magkasakit, meron ng medical history at nakalagak na sa inyong database. Ano po? Pero yes, makaharap pa lang yata yun. Pangalawa, ang sabi nila sana yes, yung emergency cases agad-agad i-cover na kasi doon yata talaga lalo na yung mga indigents. Ano po? yes. Kailangan ng Oo. tulong. Tama ka naman, Mamalu. Actually, yan po yung mga kalimitan na request na nakukuha namin. Doon po sa ating konsulta, Mamalu, is actually yun po ay may libreng check-up, may Mhm. libreng laboratorio na 13 at ngayon ay in-expand na natin to 15 because isinama na po natin ang mammography and Mhm. ultrasound of the breast and Okay. abdomen. At Mhm. meron po siyang libre na Mhm. gamot na 21 drugs. But Mhm. bago po matapos ang taon, i-increase na natin siya to 53 drugs.
So Okay. doon po sa ating konsulta, doon po magkakaroon ng tinatawag na health profiling. So yun Okay. naman po ay yung kung saan pagka-register po natin, i-require na bawat tao ay kailangang matingnan noon pong primary care na yon para po makita kung meron nga po tayong pagkakasakit na Alright. dapat ay magbibigyan ng maintenance drugs at Okay. kung hindi man po ay ma-orderan natin ng mga nararapat na laboratorio. So example po dun sa mga laboratorio natin is yung mga examinasyon sa dugo, examinasyon po dun sa mga parang See. cholesterol, triglycerides, dun sa Mm, diabetes, mm, kasama rin po yung mga creatinine natin, mm, ECG, mm. X-ray, Alright. fecal occult blood test, and Since gaya po ng nabanggit ko, ay yun nga pong mammography and ultrasound ay um, isinama na rin po natin. magandang balita yan, ano po? Pero parang tipong yung mga wellness at saka health conscious na middle class, malamang ang magkakaroon ng interest dyan. Kadalasan, pagka ikaw talagang indigent na member ng Yes. PhilHealth, typically, parang biglang acute, yung problema mo na health issue. Ibig sabihin is talagang medyo kailangan agad-agad ng dagliang tulong. Tsaka parang malayo yung mga health facility na pupuntahan para i-konsulta. Lalo na kung sabi niyo 2,600 plus lang yan, ano po, yung inyong Opo. accredited. So, paano yun? Meron bang income divide? O meron bang picture kayo ng gaano kadami yung mga nag-i-konsulta by income groups at gaano kadami yung acute o emergency ang kailangang tulong by income groups? Um, well, sa ngayon po wala akong data, but so far, um, out of the 2,600 Okay. plus consulta providers, we already have, I think, registered more than 20 million because the consulta just started in 2022 and we already have around 20 million na nakaregister. Yun po kasing pagdating sa konsulta, yun pong ating mga miyembro ang may choice kung Isa. saan po nila gustong magpa-register. Okay. Because yun nga po, para masagutan yung issue natin na malayo and all, sila po ang pipili kung saan nila gustong magpalista which is more convenient, mas malapit para sa kanila, at Mm. sila po yung mamimili dun sa accredited consulta providers. Kung kaya't meron po tayong responsibilidad bilang miyembro ng PhilHealth na dapat ay magpa-register na tayo para po masimulan na yung pag-aalaga sa atin ng ating mga primary care practitioners, tayo man ay may sakit o tayo man ay well, ay mapanatili po tayong walang sakit. Okay. Doc Ish, okay, balik tayo dun sa 89 billion pesos na Yes. babalik. Nabalik na ho ba lahat? O 20 Hindi billion pa lang? hindi pa po. Ang naibalik pa lang po namin is around 20 billion. Hmm. Um, at yun pong iba ay nakaschedule ba hanggang matapos ang taon. But of course, Ma'am Malu, I think, I mean, alam nyo rin naman na merong mga grupo na nag-file ng TRO sa Correct. court. And Mhm. so, kung ano man din po yung magiging resulta nito at kung anong magiging ipag-uutos ng court, ay tayo naman po ay susunod din dito. Alright. So, ibig sabihin, may 60 billion pang nakalagak na nasa PhilHealth na Yes, hintay kung ano yung magiging desisyon ng Korte Suprema dahil may yes, temporary restraining order, na petisyon. Ngayon, yes. yung natitirang 60 billion o kahit na sabihin natin, balik natin doon sa 90 billion pesos. Noon ho bang hiningi ng Department of Finance yun? Hindi ho ba nag-argue ang PhilHealth na if we had a choice, itong 90 billion na to could have been spent on many more additional expanded services. Kunyari, tuberculosis, na medyo mataas ang incidence natin ngayon, HIV/AIDS. Well, syempre po, tayo po ay nag-express din with regard to our financial conditions and all
But again, sabi ko nga po sa inyo, tayo ay nag-seek din ng guidance from all other agencies na nag-oversee or may oversight sa PhilHealth. At ang kanila naman pong mga naging opinion ay maaari naman po natin itong ibigay as per provided by law and as provided by the circular. Okay. Ang kaibahan po, actually ito yung pinagkukwentuhan even dun sa TRO, no? Parang health is parang a basic right, fundamental right. Ano po? Katulad nung ibang hindi katulad nung ibang GOCC na may excess na pondo dapat ibalik, baka naman kasi mga construction, infrastructures, yung kanilang mga trabaho. Kaya ang kaibahan sa PhilHealth ay health insurance kayo at meron kayong parang tipong obligasyon na kung sakali man dagdagan o i-expand ang mga coverage na yung benepisyo kaysa ibalik yung pera kasi karapatan Yes. ng tao. Opo. Kung kaya't naman po tayo ay patuloy pa rin na nag-expand po ng ating benepisyo, Miss Malu, banggitin ko lang, no, especially for 2024. So, nailabas na po natin yung increase ng packages ng bronchial asthma and sepsis of the newborn. Nakapag-increase na po tayo ng 30% across 9,000 case rates. And nakapag-increase na rin po tayo ng ating package para sa dialysis from 2,600 to 4,000. And nailabas na rin po natin yung ating bagong benepisyo pagdating sa coverage ng severe acute malnutrition, which is part of our SDG commitment. And bago po matapos ang taon, ay inaasahan pa rin po natin na mailabas ang atin pong bagong pakete para sa dengue, severe na nabanggit ko, para sa cataract extraction. Ganon din po ang pagpapalawak ng ating benepisyo para naman dun sa peritoneal dialysis, chemotherapy para sa ating mga cancer like lung, liver, prostate, and cervix. And yun pong pag-expand ng ating catastrophic cases, katulad po ng kidney transplantation. Yun pong ating coverage para sa cancer ng lung, liver, prostate, and cervix. And again, Ms. Malu, we are looking and studying now to have another round of 30% increase doon po sa 9,000 case rates na na-increase na natin ng 30%. So, ina-expect natin na before the year ends ay 60% yung naging increase ng ating case rates. Alright. Ngayon, meron hong parang statement yung mga empleyado ng PhilHealth. Ano po? Po yun, sa parang sabi nila, huwag na ibalik yung pera. Actually, dapat tutukan. At sa totoo lang, merong parang kalakip na yung issue ng Provident Fund para sa mga empleyado. Pakipaliwanag nyo nga ho, magkaugnay ba yung pagbabalik ng pondo dun sa hiling ng PhilHealth na mag-start up ng Provident Fund para sa mga empleyado? Kasi naguguluhan ng mga tao. Kaiba sa SSS, GSIS na membership contribution, ang pinagpopondo para sa Provident Fund, ang PhilHealth, di ba ho humingi kayo ng abiso sa gobyerno na yung contingent fund, makapaglaga kayo para sa Provident Fund. Paki-explain nga ho, benepisyo para sa mga empleyado, kukunin ba doon sa PhilHealth Fund o kontribusyon ng mga empleyado? Actually po, ma'am, meron na po kaming Provident Fund at kami po ang nagko-contribute dyan. Okay. So, binabawas po siya doon sa lahat ng gustong magmiyembro ng Provident Fund, binabawas po siya sa salary or sa sweldo ng mga empleyado. Okay. Ngayon, yung statement po ng mga empleyado ninyo, ano po yung tingin nyo doon? Parang tila meron pa silang pasaring na sa totoo lang ang rank and file, bababa ang benepisyo, pero mga executives at sa mga nakalipas na taon, na ibalita na to, parang sandamakmak yung mga allowances at bonuses. Ma'am, opo. But unang-una po, kung ano man po yung aming mga bonuses na nakukuha ngayon, ay lahat po yan ay nakaakibat na doon sa allowed by the government, allowed by the CSC, and allowed by the COA. I think alam nyo rin naman po na kami ay na-subject to all audits and yun pong mga disallowances because of disallowances.
At yun pong mga allowances na yun ay pinatigil ng COA at ipinatigil na ng all other regulatory offices ay itinigil na po namin. All So right. kung ano po ang lahat ng natatanggap ngayon ng PhilHealth ay yun lang pong allowed by the government. Alright. Ngayon, may mga panukala sa Senado na sige, sana daw kung meron pala kayong ganong kalaking pondo, 90 billion na nakalagak sa PhilHealth at ibabalik sa Department of Finance, i-suspend na daw yung pagkolekta ng membership dues. O kaya bawasan daw. Parang ganon. Opo. Mga ganitong ideya, sa tingin niyo parang hindi siya mahusay na po na ideya dahil parang yung continuity ng PhilHealth services sa mga miyembro, baka maapektuhan. Ano Yes. tingin mo? Opo. Well, actually, ang issue dyan is the sustainability, no? But tama rin po kayo, meron nga pong mga suggestion na because of this, ay baka kailangan bawasan na yung premium. At yan Correct. naman din po ang nasusulat sa batas. Kung meron tayong excess funds after the reserve fund, ay pwede tayong mag-increase ng benefit na ginagawa na natin or mag-decrease ng premium na, na ipinopropose naman po ng iba. Kung matatandaan po ninyo, during a Senate hearing also, ay nagsalita rin po ang ating presidente, si President and CEO Mandy Ledesma, na titingnan po natin kung maaaring i-suggest sa Malacanang na ibaba na muna or isuspend yun pong ating premium contribution na nasusulat sa Universal Healthcare Act. At sa Okay. ngayon po ay tinitingnan po namin at pinag-aaralan kung Alright. kakayanin nga po ng pondo na patuloy na mag-i-increase tayo ng benepisyo and at the same time, ibababa din po yung premium because, again, of the issue of the sustainability. Alright. Pero Ma'am Malu, tama rin po kayo because currently may mga pinag-uusapan po na amendment to the UHC law. Yeah. Ito ay sa Senado at kasama po dito sa pag-uusap na ito yung pong pagbabago ng premium contribution schedule na nakasulat sa Universal Healthcare Act. Okay. At kasama ho dyan yata yung malaking grupo ng mga OFWs natin na parang tipong pagbabayarin ninyo ng premium na dito habang meron silang health insurance naman abroad at parang hindi naman nila nakukuha yung benepisyo. So ano ho yung status kung sakaling may amendment? Paano po protektahan ang ating mga OFWs? Marami-rami po yun. Opo. Actually, tama po kayo dyan na yan nga po ang pinagsimulan ng usapin na yan na yung pong ating mga OFWs ay may request pagdating po sa ganyan. Pero tatandaan din po natin na yung pong ating mga OFWs ay meron pong pamilya na naiiwan dito sa Pilipinas Okay. na siya ang maaaring gumamit ng benepisyo na pinagbabayad po nila. Kasi Alright. po ang ating PhilHealth is a family insurance. Hindi Correct. po tayo nagbabayad ng pang sarili lamang, but for our family and qualified dependents. So, Okay. kung titingnan po natin yung datos, wala lang po akong dala ngayon, no? Ay nagagamit po ng ating mga OFW yung kanilang pinagbabayadan. Although ang nakakagamit is yung kanilang pamilya dito po sa atin sa Pilipinas. Okay. So, but kasama po sa tinitingnan, pagdating po dun sa amendment, kung ano ang pinakamaganda na magiging, how do you call it, na magiging treatment natin pagdating sa premium contributions ng ating OFW. Okay. Kung yan naman po ay may isa batas at magkakaroon ng pagbabago, ay definitely susunod naman po ang PhilHealth. Okay. Kaya ho yata sila umaaray kasi ang premium po ngayon ay 5% ho ba? Ng Yes. gross income. Yes po. At yan po ay nasasaad sa ating Universal Healthcare Act na for this time, 2024, it is already at 5% sa basic 10,000 pesos and the ceiling of 100,000 pesos na salary. Okay. So yung 5% na yun, kung 100,000 ang sweldo mo, parang tipong 5,000 pesos din po, ano? Yes po, 5,000 pesos a month divided equally between the employee and the employer.
Ngayon, kung lagpas doon, katulad ng mga OFW natin, nasabihin na natin na parang nasa $400, $800 ang sinisweldo, masakit po yung 5%. Uh, uh, ma'am, yung pong computation natin dyan would be at the ceiling of 100,000. Kung more Okay. than 100,000 ang sweldo, ay still at the 100,000 pa rin po yung computation. Okay. So 5,000 kada buwan pa rin. Yes, Ngayon, yes. ang That's the mga maximum. Mhm. Ang isang kinokonsidera nilang problema din sa PhilHealth ay yung very political, yung changeover ng leadership sa inyo. Ano po? Parang nagkaroon na ng ilang salin. Alam ko, ano po yung career. At kayo Yes po po. nandiyan, inugat na kayo sa PhilHealth, nagkasakit na kayo, kung Yes ano-ano po. pensyon ang inabot ninyo at nagkaroon kayo ng operasyon at kidney transplant. Pero sa totoo lang, may parada ng mga political appointees. Yung iba, wala namang kinalaman sa kalusugan o health sector. Well, ah, tama po kayo dyan because nasa batas din po yung terms Correct. ng ating mga namumuno. Pagdating naman po dun sa ating composition of the board, actually sa ngayon nga po ay parang 5 or 6 na doktor ang miyembro ng board natin. And kung makikita po natin ay dun po sa ating miyembro ng board ay of course nandyan po yung mga representante ng ating mga iba-ibang sangay ng gobyerno katulad po ng DSWD, Mm, katulad po ng DOF, and mm, meron din po tayong expert panel na tinatawag na kung mm, saan representante po yung healthcare, mm. representante po yung financing, and Okay. representante po yung ating mga other members of the society. So, but again, tama rin po kayo that it is a appointed board of directors but meron naman pong mga qualifications as identified also in the law. Qualifications like, kasi kung dati mga dating sundalo o kaya investigador, sorry po parang Meron kasi pong, nagugulat yung mga yes. tao, parang why give such an important portfolio to people who are not connected to the health sector or health insurance Well, concerns? well, meron na po tayong doon po sa UHC Act, meron na po tayong mga naka-identify na experience, Correct? especially kung halimbawa an expert panel, yun pong experience pagdating sa financing, kung halimbawa expert panel ka on the financing part, meron din pong mga nire-require na training and all. So, Mm. but of course, Mama Lu, I leave it to the wisdom of the appointing officer pagdating po sa ganyan. All right. Ngayon, yun yung mga indigents. Paano mo ba Yes. talaga ang support sa kanila? Saan ang gagaling yung membership ano nila, premium? Sino Opo. yung dapat magbayad? Para kunyari, talaga, tsaka meron bang clustering yan? Sabi niyo yung four-piece families, i-enroll. Liban sa kanila, sino pa ho yung Sa, pwede register? sa, sa UHC po, naging dalawa na lang po yung ating classification ng membership. Okay? One is the direct contributor and the other one is the indirect contributor. Ang naging basehan lang po ng paghihiwalay nito is the capacity to pay. So Correct. yun pong ating mga direct contributor ay may kakayanang magbayad. So dyan po tayo nabibilang, mga empleyado, 5% self-employed, may sweldo, opo, OFW, and yung pong indirect contributors, wala po silang capacity to pay. So Alright. doon po pumapasok yung mga na-identify ng ating gobyerno na mga indigent. Yan pong mga 4Ps, yan pong tinatawag na yung pong sa senior citizens, sa PWDs, and all others na walang kakayanan na nasa batas po na ang magbabayad ng kanilang premium counterpart is the national government. So technically po, ang nakukuha po nating subsidiya sa national government is a payment for premium contribution of Okay. the indirect contributors. Alright. Ilan po sila? Compare dun sa Oh, direct contributors. Meron mo ba kayong mix? Halimbawa, 60-40, 50-50? Sorry, para um, lang alam ng mga tao. Kasi sabi ninyo 98% coverage kayo. Ano po? But that's a lot of opo. Filipinos. So kung may Ah, mga 100 million kayong members na kino-cover o kiniklaim, ilan po doon yung indirect?
Mama Lu, I don't want to give any false numbers. No, I will inform you after this para po maibigay natin yung exact numbers because yan din po yung binabayadan ng national government as a premium subsidy. All right. Ngayon, national budget deliberation for 2025. Yes. Ano po? Ano ho yung silip ninyo? Papahirapan ba kayo? Kukwestiyonin kayo? Babawasan kayo? Ano ho yung sa tingin ninyo? Could you argue But, your budget? You're seeking an increase, ano po, ng Apo. total budget for 2025 in the amount of? Well, Mama Lu, we expect of course na kami po ay tatanungin, bubusisiin yung pong budget na nire-request ng PhilHealth, which is of course under the Department of Health, Correct. because I think naman the House and the Senate will just do its job before po maaprubahan yung nire-request po namin na budget concerns. And of course again, yun pong nire-request nating budget is premium payment for the indirect contributors. Ano po So, yun? ina-expect na po namin na with all the issues that are coming out right now, ay talaga po kami ay matatanong. Magkano po yung hinihingi ninyo from this year to next year? Ano yung I think if I am not so sure, but I think it's around 75 billion to pay for the premium contributions of those listed indirect contributors. All right. Parang mas maliit pa dun sa ibabalik ninyo, ano ho? Well, yes. Basically, opo. Alright. Pero sa reserve fund niyo, yung sinasabi niyo equivalent to 2 years of expenditures, magkano yung dapat niyo ilagak? Ibig ho ba sabihin nun, parang tipong 150 billion ang dapat ninyong reserve fund? Liban pa dun sa ibabalik? Sa actuarial computation po, I think for 2024, we will check on this is around for more than 400 plus billion yung kakailanganin natin as actuarially projected reserve fund. All right. Until the year 2025, ilang taon po ba yung inyong actuarial projections? Ibig sabihin yung pong ating actuarial projections or the fund balance is hanggang 2028 or 2029 po yung ating sa computation. So 400 billion ang tansya ninyo hanggang 2028, 2029. Yun pong 400 billion na reserve fund is yun po yung kakailanganin natin na dapat may reserve fund ng 2024. So by 2025 po, magko-compute ulit tayo dependent on the expenditures naman ng 2024. So ganun po yung pagko-compute every year, merong kinakailangang reserve fund dependent on the previous expenditures, and then it will have to be 2-year computation. Now, I have 2 questions kasi kayo yung head ng parang finance policy. Ano po? Ang PhilHealth nag-i-invest sa money market. Ang gobyerno bumibili sa money market. Ano yon? Anyari? Parang tipong kaliwaan lang ba to? Ma'am, Ma'am Malu, just to check. Ang health finance policy sector po is a policy sector with regard to PhilHealth benefits. Okay. Ito po yung mga packages, ito po yung ating health insurance coverage, pero iba po yung fund management sector which actually handles the investments, the controllership, and the treasury. And iba pa rin po yung actuarial sector na siya namang nagko-compute para po dun sa projections ng funds natin. Kaya pala sila dapat ang managot, ano po? Kasi parang may ikot lang yung pera. Okay, pangalawang tanong ko po, ang sabi ng Department of Finance, may mga 1 trilyong piso ng pondo ang hindi pa nagagastos from the 2024 budget. Ibig sabihin, may pondong nagkalat o hindi nagagamit, which calls attention to yung absorptive capacity o disbursement rate ng gobyerno, hindi lang ng PhilHealth. Ano po? So,
Ba't kailangan dagdagan ng pondo para sa budget next year? At kailangan Ma'am, kumuha from the GOCCs ng mga ma'am, well, hindi ko po sorry. masasagot with regard to the fund management. Okay. Um, Opo, but ang ah, ang akin lang pong masasabi pagdating po halimbawa sa PhilHealth is of course we need the sustainability in order to make sure that we can continuously provide the benefits that our members should get, Mm. and we should also continuously improve on these benefits to make sure that our members will receive the financial protection that they should be getting. All right. Sa 30 taon ninyo sa PhilHealth, okay, Doc Ish, alam ko parang tipong napaka-diligent ninyong kawang gawa sa PhilHealth na trabaho, ano po. Pero kung i-scorean ninyo ang PhilHealth, in terms of performance vis-a-vis support value, gaano kalaki yung impact na nagawa na ng PhilHealth dahil malayo pa yung pinangarap ninyong 75% coverage. Ano po, support value. Parang tipong halfway through pa lang kayo, 30-40%. Anong grado bibigay nyo sa PhilHealth? At if you could suggest the first three things na dapat urgent reforms sa PhilHealth, ano po yun? Well, unang-una, tama po kayo na yung ating support value ay kailangan pa nating i-improve. Correct. Ganun din po ay especially yung pong ating sa ngayon ang tinitingnan na natin at ang binibigyan natin ng patunay ay yung pong out of pocket expense ng Correct. ating mga miyembro, no? So sa ngayon po tayo ay naglalagay also ng ating target na dapat ay by 20 I think 2030 ay dapat po ay maibaba na yung ating out of pocket expense to around 30%. Na yun na lamang po. And we hopefully with the reforms that we are doing, we would be able to achieve that, no? Pero so doon pa lang po sa statement na yon, I don't think we can or I can give 100% rating for PhilHealth because kitang-kita naman po natin na meron pa po tayong kailangan gawin at malaki ang kailangan gawin bago po natin ma-achieve yung ating target pagdating dun po sa tinatawag na out-of-pocket expense. Well, kung ano man po yung mga unang suggestion na kailangan gawin ng PhilHealth to make sure that we can actually provide or deliver on our mandate. One is the digitalization. Okay. We should be improving and we should move faster to our full digitalization to make sure that the processes and the operations are more efficient. And we are also looking that the digitalization might also help in the reduction of the fraud that is happening, and that will also make the transactional service between us and our members faster and more convenient. So All I right. think yun po yung isang dapat naming matutukan pagdating po dito sa to make sure that we are providing a better service. All right. Second is to continuously review on our benefit packages and actually in a more opportune time or in a faster way, ay may increase na po natin ang ating mga benepisyo para again to provide more services and benefits to our members. That would also include more regulations pagdating po doon sa payment and co-payment. The Okay. third is making sure and expanding the access para po ang ating mga miyembro ay may mapupuntahan talaga at Correct. makakakuha ng benepisyo, especially in the GIDA areas. Kasi alam naman po natin, Ma'am Malu, that the Philippines is archipelagic. We have more than 7,000 islands and it is different
kapag punta sa isang island, papunta sa ibang island. Merong mga island na wala pa pong health facilities. So dapat po yun ang isa ding maging focus ng PhilHealth to make sure that there is enough access for our members na makakuha ng ganitong benepisyo. Kasi sayang naman kung meron tayong benepisyo pero hindi naman nakukuha or hindi naman nararamdaman ng ating mga miyembro. Correct. Sa totoo lang po, parang tipong sabi nila, yung storya na sinasabi yung out-of-pocket expenses ni Dr. Orville Solon. Mm. Actually, karamihan, more than 50% daw na expenses, mga out-of-pocket, personal. Ano Yes. po? At saka, this is, I think, an earlier study he made, sabi niya yung health sector financing, karamihan ng mga nag-a-avail ng kanilang serbisyo na government hospitals mga middle class o yung mga merong employment na klaro. Ibig sabihin, yung sinasabi niyo yung galing sa geographically Isolated. isolated and distant places natin, disadvantaged areas, hindi nakakaabot ang PhilHealth na tulong. Tama po ba? Yes, oo, tama rin naman nga po yan dahil, well, not only PhilHealth but of course all other services Yes. because they are actually GIDA. Pero yan po ang asing isang tinitingnan na dapat ay makakarating sa kanila kung ano man ang benepisyo na ipinoprovide ng PhilHealth. Because ang isang mandato nga ng PhilHealth, this is also for everyone, for every Filipino. Now, ang gusto ko rin lang pong ma-check, Ma'am Malu, is of course, pagdating po dun sa data ng pag-determine ng mga out-of-pocket expenses. Because syempre, ang binabayadan po natin sa PhilHealth at ang kino-cover natin are for those essential services. No? So we also should disaggregate the data pagdating dun sa expenses ng ating mga kababayan dun sa essential and non-essential. Kasi syempre, alam niyo naman, pagdating po sa ating health expenses, nandyan din po yung expenses para sa mga pagpapaganda or para po dun sa mga gamot na hindi naman mga kinakailangan. So, and of course, yung pong mga yon ay talagang hindi kino-cover ng PhilHealth. So may mga Non-essential. ganun din tayong kailangang pagtingin para talagang ma-measure natin yung ating out-of-pocket expenses pagdating sa essential services. Pero pwede kong sabihin na kasama yun sa mental health concerns ng mga tao. Yeah. Pwede ba? Well, Mental health. well, tama ka naman dyan, Ma'am Malu. And just to say the list po naglabas na tayo ng ating bagong mental health package. And this Okay. is an outpatient mental health package because yun pong ating mga mental health diseases requiring confinement, yan naman po ikino-cover natin sa PhilHealth. So ito Alright. pong inilabas natin ngayon is a mental health package for outpatient na sinimula na po natin since the last quarter of 2023. Okay. Sa panghuli, Doc Ish, sana maging malinaw lang kasi PhilHealth likes to actually rattle off numbers ng coverage ng pesos value. Pero sa totoo lang, dahil health insurance siya, ibig sabihin, ikaw ay dapat na ospital o may sakit. Na parang gano'n. At yung perang sinasabi ninyong coverage, all in yun. Di ba? Hindi ho ba yun, hindi ho yun cash out. Ano po? Para maging Yes. malinaw lang ho. And ang facilities kung saan nagpapakonsulta o ginagamot doon dadaloy. In effect, yun yung suporta ng PhilHealth. Para lang ho maging klaro kasi parang baka yung ibang tao tingin merong pwering ayuda ako sa PhilHealth, Ah, lalo ngayon panahon ng namumutik-tik na ayuda. Opo. Opo, actually Mamalu, hindi lang po parang ayuda yung ina-expect ng iba. Ang iba nga po ay nagtatanong kung pwedeng makapag-loan sa PhilHealth. Opo, pero syempre po tama po kayo. Hindi po tayo ganon ang ating proseso. Ang atin po ay para po sa panahon ng pagkakasakit ay matulungan tayo na mabawasan yung ating babayadan. So kaya po ang PhilHealth is an automatic deduction dun po Mm. sa ating mga bills na tinatawag at tatanggalin na po yan doon sa ating babayadan sa ospital or sa facility at tayo na po yung magbabayad. Para po ito, kung merong pong kakailanganin pang bayadan, ay nabawasan na or konti na lamang, hopefully, ang kakailanganing pera na ihanda ng ating mga miyembro. So hindi siya everything, ano po?
Hindi ho siya all of it. Parang ganun lang ho, para malinaw lang ho. Kasi baka yung iba umaasa na bibigyan nyo sila ng cash, pambayad doon sa hospital bills. Opo, opo, wala po tayong cash na ibinibigay. But Ma'am Malu, gusto ko lang i-clarify. Ah, yun pong pagdating doon sa ward accommodation or basic accommodation ay talaga pong ipinapatupad natin at pinipilit na maipatupad na Mm, dapat po ay wala nang babayadan mm, kahit sinong Pilipino as long as they opt to be admitted in a basic or ward accommodation. Yun po. So pagdating po sa puntos na yon ay maaari po nating masabi na kung talagang maipapatupad ito at talagang susundin ng ating mga pasilidad, ay yun po doon natin masasabi na kahit paano ay na-cover ng lahat. okay. Kung may beds sa ward, yung problema ko kung Well, masyadong putok that's ang another sa that's dami. another issue po. Enjoy ho. Parang ang dami ho yatang dapat iklaro ng PhilHealth, ano? Kasi nasa eksena kayo ngayon. So mukhang may mga impormasyon na pwede pa kayong ilatag para magkaintindihan, ano po. At yung mga indigents o indirect members, sana talagang maging maalam sa nila pupuntahan na health facility para meron silang konsulta at kung ano-ano pang serbisyo. And yes, kaya po nagpapasalamat din naman ako sa inyo, sa mga katulad po ninyo na nagtatanong para po mas maliwanagan para sa mga operasyon ng PhilHealth. And this, I think, actually helps also in disseminating the information. So thank you also, Ma'am Malu, for giving us the chance to explain and of course to provide more information pagdating po sa PhilHealth. But syempre, gaya nga po sabi ng iba, ay it is never enough. So we still need more avenues of informing our members para po mas magamit nila at mas maintindihan ang PhilHealth. Baka ho, ang isang magandang hatak yung mga bata, Yeah. pakonsulta. Kasi kung miyembro ng PhilHealth, Family Insurance Benefits Yes. Package, ano po? So yung Yes. mga bata, doon sa mga primary care hospital, para magkaroon na ng health profile sa... Yes. Mhm. Tama po. At saka Mamalu, ang ini-encourage nga natin is lahat na ay magkaroon ng health profile para mapangalagaan na nga po. Dahil ang sinasabi po natin, yung ating primary care is hindi lamang para sa mga may nararamdaman. Para Correct. din po ito sa walang nararamdaman para mapanatili natin yung ating kalusugan. All right. So good luck po sa budget hearing ninyo sa House of Representatives at sa Senate. Sana mapaliwanag. Ano? At sa Supreme Court case, meron na ba kayong filings na parang sinubmit na, in response? I'm not sure po if we were asked to comment on that, but if we will be asked, we will provide our comment also, ma'am. Alright. Dr. Ish, kahit na nagkasakit at kung ano-anong hinarap na pati operasyon, ano po sa kidney transplant nananatili sa PhilHealth. So sana ho parang tuloy-tuloy pa rin itong pagpapaliwanagan na to at sana dagdagang serbisyo, mas maraming magbenepisyo sa PhilHealth. Magandang araw, Dr. Ish. Magandang araw po, Ma'am Malu, and thank you very much for the time. And sana po ay kung meron pa po rin po kayong mga karagdagang katanungan, lagi naman pong bukas ang PhilHealth and they can always call us on our hotline 02-8662-2588 or they can actually write to us sa Action Center at philhealth.gov.ph po. Alright. Maraming salamat, Doc Ish. At Thank sa you.